sa mundo na ikasyam na baitang, ang ating asignatura ay ang edukasyon sa pagpapakatao. Before we begin, kindly click the like button, click the subscribe below, share to your G9 schoolmates, and click the notification bell for more important updates. Sa unang markahan o first quarter, ang main topic ay ang papel ng lipunan sa tao. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas na mag-aaral ang pag-unawa sa papel ng lipunan at ang halaga nito sa pag-unlad ng tao. Unang paksa, ang pamagat ay layunin ng lipunan, kabutihang panlahat. Mga kasanayang pampagkatuto o learning competencies. 1.1. Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat. 1.2. Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. 1.3. Napangangatwiran na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga persang magpapatatag sa lipunan. 1.4. Na isasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan. Sa ikalawang paksa, mayroon tayong dalawang leksyon. Ang una, bakit may lipunang politikal? At ang pangalawa, ito ay ang prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto o learning competencies sa ikalawang paksa. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang 2.1 na ipaliliwanag ang letter A, dahilan kung bakit may lipunang politikal. Letter B, prinsipyo ng subsidiarity. Letter C, prinsipyo ng pagkakaisa. 2.2. Natataya ang pagtiral o kawalan sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan, o lipunan o bansa na letter A, prinsipyo ng subsidiarity. B, prinsipyo ng pagkakaisa. 2.3. Napatutunayan na, letter A, may mga pangangailangan ng tao na hindi niya makakamtan bilang individual na makakamit niya lamang sa pamalaan o organisadong pangkat tulad ng mga pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan. Letter B. Kung umiiral ang prinsipyo ng subsidiarity, mapananatili ang pagkukusa, kalayaan, at pananagutan ng pamayanan o pangkat na nasa mababang antas at maisa sa alang-alang ang dignidad ng bawat kasapi ng pamayanan. Letter C. Kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan o bansa, lalo na sa pag-angat ng kahirapan, dahil nakasalalay ang kanyang pag-unlad sa pag-unlad ng lipunan o prinsipyo ng pagkakaisa. 2.4. Nakapagtataya o nakapaghuhusga kung iniiral ang prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa ay umiiral o nilalabag sa pamilya, paaralan, pamayanan o barangay, at lipunan o bansa. Ang pamagat sa ikatlong paksa ay ang lipunang ekonomiya o sa Ingles ay economic society. Ito ang mga kasanayang papagkatuto o learning competencies. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na 3.1. Nakikilala ang mga katangian ng mabuting ekonomiya. 3.2. Nakapagsusuri ng maidudulot ng magandang ekonomiya. 3.3. Napatutunayan na, letter A, ang mabuting ekonomiya ay iyong napauunlad ang lahat. Walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap. B. Ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pag-unlad, kundi sa pag-unlad ng lahat. 3.4. Nakatataya ng lipunang ekonomiya sa isang barangay o pamayanan at lipunan o bansa gamit ang dokumentaryo o photo o video journal. Halimbawa, U-Scoop. Ika-4 na paksa, ang pamagat nito ay ang lipunang sibil o sa English ay civil society, media at simbahan. Ito ang mga kasanayang pampagkatuto o learning competencies sa ika-4 na paksa. 4.1. Natutukoy ang mga halimbawa ng lipunang sibil at ang kanya-kanyang papel na ginagampanan ng mga ito upang makamit ang kabutihang panlahat. 4.2. Nasusuri ang mga adhikaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahat.
4.3. Nahihinuhan na, letter A. Ang layunin ng lipunang sibil, ang likas kayang pag-unlad, ay isang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad, o economic viability, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan o gender equality, at espiritualidad. B. Ang layunin ng media ay ang pagpapalutang ng katotohanan ng kailangan ng mga mamamayan sa pagpapasya. C. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan ang mga material na pangangailangan na tinatamasa natin sa tulong ng Estado at sariling pagkukusa. 4.4a. Natataya ang advokasya ng iba't ibang lipunang sibil batay sa kontribusyon ng mga ito sa katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad o economic viability, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan o gender equality, at espiritualidad, o mga pagpapahalagang kailangan sa isang lipunang sustainable. B. Nakapagsasagawa ng mga pananaliksik sa pamayanan upang matukoy kung may lipunang sibil na kumikilos dito. Matukoy ang advokasya ng lipunang sibil sa pamayanan at matasa ang antas ng pagganap nito sa pamayanan. That is all for now. Thank you for watching. Don't forget to click like, subscribe, share, and comment down below your learnings from this video. Bye class.